Chapter is a heart. Tinatansya niya ang sariling kilos ng buksan ang pintuan ng opisina ng kanyang manager. Agad na sumalubong sa mukha ni Hart ang malamig na simoy ng hangin mula sa loob, dahil sa malakas na air condition doon. Kasama nun ay ang mabangong amoy ng pabango ng kanyang manager sa restaurant na iyon. She saw Vandross Montero sitting on his chair with a cigarette in his hand. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi niya mauari. Parang maiiyak na siya, wala pa man lang nasasabi. Ni mga paa nga niya ay halos hindi pa nakakapasok sa nakaawang na pintuan. Vandross looked her way and motioned his fingers, "Come in." Wala itong ekspresyon. Seryosong nilalang si Vandross. Hindi ito ngumingiti at nakakailang itong tingnan pero, napakabait nitong tao. Hindi ito mayabang at hindi ito naniniga sa kanila. He always speaks to them with ethics and respect, pero kaakibat ng mga taglay na pag-uugaling yun ang katapatan dapat nila sa trabaho, dahil baka lumitaw ang tunay na kulay nito. That's what Hart did. She shut the door and started to gently rub her palms on the sides of her skirt, to calm her roaring emotion as she walked toward this man. She's nervous but at the same time she has other agenda in her mind. Kagat niya ang labi dahil suntok sa buwan ang pagpasok niya para magbakasakali na humiram ng pera sa kanyang manager, kahit na ang rason ng pagpapatawag nito sa kanya ay ang nagawa niyang pagkakamali kanina sa isang customer, ang lalaking matiim kong tumitig sa kanya, na para siyang kakainin ng buo. Hi, Hart, ngumiti si Vandross pagkasabi nun sa kanya pero hindi malaman ng dalaga kung ngingiti rin ba siya. She stood still in front of his table and just gave a very light smile in return for that greeting. What happened? I need the reason why it happened, anito sa kanya sa napakalumanay na boses, tapos ay humitit ng sigarilyo. Alam ng dalaga na ang tinutukoy nito ay ang tungkol sa pagkakatabig niya mga pagkain sa mesa ng mayamang lalaking iyon kanina. Hindi iyon umimik. Hindi siya minura o pinagsalitaan ng kung anong masakit, na magpapamuka sa kanyang isang dakilang tanga sa harap ng marami, na serbidora na nga lang siya, wala pa siyang utak. She was wiping that man's trouser when he lifted his hand to stop her. Napaawang lamang siya at sumunod sa utos nun. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin ng paulit-ulit ay umalis na lamang iyon, kasama ang isa pang lalaki na kasama sa iisang mesa. Nasa meeting siguro ang dalawa, o baka bakla ang isa sa mga iyon. Hindi niya alam. Mukha namang parehong lalaki pero marami namang ganun ngayon. Bihis lalaki pero pusong mamon. Doon siya natauhan sa pagkatulala niya, nang layasan siya ng dalawang customer na iyon. Naapektuhan na ang trabaho niya sa bigat ng problema. Pasensya na lang pero hindi siya mayaman, na hindi iniinda ang halagang 500,000 piso para sa pagpapaopera. At di hamak na mas mabigat doon ang kaisipan na anumang oras ay pwede na siyang mawalan ng ama. Isipin pa lang niyang nahihirapan ang tatay niya, parang mas mauuna pa siyang mautas. So sorry po, Sir Van. Hingi niya ng dispensa habang nakayuko, nasa harap ang mga kamay, magkahawak, nakatanggap po kasi ako ng masamang balita galing probinsya kaya po, wala ako sa sarili ko, dagdag paliwanag pa niya. Alam mo bang walang bayad ang mga na-order nila dahil sa nagawa mo? That means, kalugihan yun para sa restaurant na pinagtatrabahuhan mo. Due to that mistake also, your co-workers are affected. Tataas ang expense dahil sa pagkasayang ng mga pagkain, wala namang income. Kinagat niya ang labi ng sulyapan nito. Ang halaga ng pagkain sa mesa niya ay 32,000. When you signed your contract here, did you read the policy? Hindi niya binasa yon dahil napakarami at napakahaba. Tiwala naman siya na wala yung laman na masama dahil management naman ng restaurant ang gumawa. Si Vandross na rin ang manager noong makapasok siya rito, mahigit isang taon na ang nakalilipas. Salary deduction ang mangyayari ngayon, Hart, anito kaya napaangat siya ng tingin at nakanganga sa lalaki. Maya-maya ay hindi na niya napigil ang sarili. Napaiyak siya dahil doon. It sinks in her mind. Sa sahod na lang siya umaasa, kung mababawasan pa, paano na? Hindi na niya maipa-opera ang tatay niya, wala pa ba siyang maipapadala sa mga kapatid niya? Mababaliwala na ba ang pagsasakripisyo niya para makapag-aral ang kambal dahil kung hindi siya titigil ay baka di na makapagtapos ng high school ang mga iyon? Sir, humihikbi na sambit niya. Umangat ang mga kilay ni Vandross. Tuliro lang po ang isip ko. Nasa ospital po si tatay at ooperahan sa puso. Wala po ako sa sarili kanina kaya yun nangyari. Di baka naman po pwedeng sa mga susunod na sahod ko na lang bawasin. Huwag lang po ngayon, sir, lumuluhang pakiusap niya, problemado na po ako. Gusto ko nga pong makiusap na ay advance na po ang mga sahod ko P. That is not possible. Tinapalan ni Hart ang mukha at naupo siya sa silya, sa harap ng mesa ni Vandross. Sir, Van, please po. Kahit po ako ang makiusap kay Seniora Carmen. Kahit po 100,000 lang na pang down payment. Please po, sir, puno ng luha ang mga mata na pakiusap niya. Sa pagkakaalam niya ay mabait si Carmen Montesalvo. Minsan lang niyang nakita ang babae roon at hindi na naulit pa pero palangiti iyon at nakikihalubilo sa mga tauhan. Baka maawa iyon sa kanya at payagan siya. Kilala mo ba ang natapunan mo ng pagkain kanina sa damit niya? He wears a Brioni or Armani suit almost every day. Apo siya ni Lola Carmen, ni Seniora. Diyos ko. Napapikit ang dalaga. Wala na talaga siyang pag-asa rito. Baka magpakamatay na lang siya dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. Parang di na niya kakayanin pa.
Ayaw na niya. Pakisabi po huwag naman nila akong sisantehin. Sir, alam niyo naman po na ito lang ang trabaho ko. Sana po patawarin nila ako ngayon. Unang beses ko lang naman po itong nagawang pagkakamali, pakiusap niya, saka baka naman po payagan nila akong bumale. Bumale. Bumale ng ganun kalaking halaga. Yumuko na ulit siya at suko na. Sinong mayaman nga ba naman ang magpapautang sa kanya ng ganong halaga? Para sa mga mayayaman ay barya lang yun pero mahalaga. Kailan dapat oprahan ang tatay mo, Hart? Pag-iiba ni Van Rose sa topic nila. Umiling siya. Kilala ni Van Rose ang ama niya. Minsan na iyong bumisita sa kanya sa Maynila at sa trabaho. Libre yung pinakain sa restaurant. Sa isang taon ay 2 beses pwedeng dumalaw ang mga kapamilya ng mga empleyado sa trabaho, libre ang pagkain doon sa loob ng 2 araw. Hanggang bukas daw po. Down payment ang kailangan ko. Kapag hindi ay pauuwiin na nila si tatay at wala na silang magagawa. Tapos paano ang balanse sa ospital? For sure they will not permit your father to live until the bills are fully settled. Umiling siya muli. Hindi niya alam kaya napaiyak siya. Wala akong alam, sir. Di ko na po alam, tila tuluyan siyang nawalan ng pag-asa kaya wala na siyang magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Umuwi ka na, Hart. I'll see what I can do. May kakausapin akong tao. Tatawagan kita. Leave me your number. Tila nabuhayan siya ng katiting na pag-asa at sunod-sunod ang kanyang naging pagtango. Mas mabilis pa sa 4:00 niyang isinulat ang numero niya sa sticky note na iniabot sa kanya ni Van Rose. Kahit ano, sir na trabaho o sideline, o anong gusto ni Señora Carmen na ipagawa sa akin. Sana po ay mapakiusapan niyo kung makuha ko na ang pera agad-agad para kay tatay, aniya nang isulong yun pabalik sa manager. I'll see what I can do. Salamat po, mahinang sagot niya. Sapat na yon salita ng manager niya para makakita siya ng kaunting liwanag man lang sa madilim na kinalalagyan niya ngayon. Tumayo na siya para umalis na. Wala nang dahilan para magtagal pa siya roon. Sana ay mapakiusapan na rin ito ang may-ari na saka na siya singilin sa pagkakamaling nagawa niya kanina. Huwag naman na sana iyong makisabay pa sa hirap ng buhay niya ngayon. Kahit na yon naman na lang sana ay makabawas na sa isipin niya. Pagkalabas niya sa opisina ay dumiretso na siya sa locker room para kunin ang kanyang bag. Iyon ang sabi ni Van Rose, umuwi na muna siya. Baka mga naman sa katangahan niga ay maulit pa ang nangyari kanina at makaaksidente na naman siya ng tao. Baka sa halip na makaipon siya para sa amang may sakit ay makaipon siya ng bayaran sa damages na magagawa niya, dahil sa pagkatuliro. Suska. Bakit naman sa dami ng tao sa mundo ay ang mismong amo pa niya ang natapunan niya ng pagkain kanina? Parang sobra ang dagok sa kanya ngayon. Patong-patong na sa ulo niya ang mga problema at isipin sa buhay. Kumusta? Biglang tanong sa kanya ni Gigi na nasa may pintuan. Best friend niya ito at kababata niya. Ito ang kasabay niyang lumuwas ng Maynila. Parehas sila ng kapalaran na magkaibigan, ang pagkakaiba lang nila ay nakapagpatuloy na si Gigi sa pag-aaral ng kolehiyo, habang siya ay napag-iwanan na. Wala naman kasing sinusuportahan si Gigi. Wala itong kapatid. Anong nangyari? Dagdag na tanong nito kay Hart. Pinauuwi na ako ni Sir Van. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin, Gi. Tumingin siya sa daladala nitong plato. Lunch break na nila at toka-toka lang ang pagkain nila. Hindi pwedeng maubos ang lahat ng serbidora sa restaurant kapag sabay-sabay na nananghalian. Anong ibig mong sabihin? Masisesant ka dahil sa nangyari na yon. Sino ba kasi ang nakaimbento ng number 9 at 6, isa-salvage ko na. Nalito ka tuloy. Natawa siya ng kaunti. Siraulo talaga si Gigi. Huwag naman sana, malungkot na sagot niya. Ano ba ang totoong nangyari? Magsabi ka nga habang lunch break pa ako. Alam ko may nangyari. Hindi ka pa nagkakaganito sa trabaho. Ikaw ang most outstanding waitress of the year. Ikaw ang pinakamagaling sa atin. Alam mo yan. Bakit nagkaganon ka kanina, Hart? Napatigil siya sa pagsasara ng zipper ng bag at yumugyog na naman ang mga balikat. Hindi niya napigilan ang muling pag-iyak. Hoy, natarante si Gigi na pumasok sa kwarto na yon para aluan siya. Inilapag nito ang plato sa mesa at inakbayan siya kaagad. Yamakap siya sa kaibigan. Si tatay. Diyos ko. Anong nangyari kay tatang? Naitikal siya nito. Kailangan oprahan at hindi biro ang gagastusin. 500,000, Gi. Saan ako kukuha nun? Wala naman kaming yaman. Halos numaus din siya sa paghagulhol. Napakahirap maging 2 kahig, 1 tuka. Parang pakiramdam ni Hart ay hindi patas ang mundo. Tahan na. Alam ko mahirap sabihin pero gagawa tayo ng paraan. Bukas, magpapatulong ako sa mga magdi-day off. Papupuntahin ko sa mga ahensya ng gobyerno. Tapos hihingi ako ng tulong sa kanila. Kahit mahirap ang 500,000 na makuha, kakayanin. Diyos ko, paano kakayanin? Hindi niya alam. Hindi naman siya nawawalan ng pag-asa pero alam niya ang kalakaran sa mundo. Hindi madali ang mabuhay na isang pobre. Humingi ako ng tulong kay Sir Van. Maghihintay ako ng tawag kung papayag si Señora Carmen sa salary deduction. Oo, maluha-luha na rin ito at pinahid ang mga luha niya sa mga mata. Malapit ito sa mga magulang niya. Halos magkapit-bahay lang sila at magkalaro noong mga bata pa sila. Parati si Gigi sa kanilang bahay at minsan nga ay doon na ito kumakain.
Kulang na lang ay doon ito makiligo at makitulog dahil sa sobrang close nilang dalawa. Matatag siya pero pagtungkol sa pamilya ay napakahina niya. Nawawalan siya agad ng lakas kapag pamilya niya ang apektado. She has nothing except for her family. Ang isipin na mawawalan siya ng ama ay napakasakit para sa kanya. Mag-usap tayo pag-uwi ko ha. Matatapos na ang oras ko sa break. Mag-ingat ka ha. She nodded when she wiped her tears. Wala na siyang magagawa kung hindi ang maghintay sa maitutulong ni Vandross, at habang lumilipas ang sandali ay parang lalo siyang nanghihina. Tinanaw niya ang kaibigan na lumabas ng locker room. Lumingon pa si Gigi at puno ng pakikisimpat siyang ngumiti sa kanya. Tuluyan niyang isinukbit ang bag para umuwi na. Kahit siya man ay gusto niyang umuwi para makapag-focus sa pag-iisip ng solusyon sa problema, hindi iyong nasa trabaho siya pero okupado ang buong utak niya ng problema. Sa paglabas niya sa restaurant ay may pahabol sa kanya ang katrabaho niya. Pinakikisuyo na makipadala ng pera sa Eagle Express para raw sa mga magulang na nasa probinsya. Tinanggap naman niya yon kasi wala naman siyang gagawin. Mabuti yun at malilibang pa siya sa paglalakad sa tabing kalsada, habang nag-iisip, papunta sa Eagle Express. Huwag lang siyang mawala sa sarili at baka masagasaan na siya o dahil sa katangahan ay siya ang bumangga sa sasakyan. Hawak niya ang bag at naglalakad ng marahan nang may biglang may humablot doon mula sa likuran, kaya naman ganun na lang ang panlalaban ni Hart. Biglang humalaklak ang lalaki at binitiwan ang bag niya nang lumingon siya. Bigat ah. Sabi ni Franco kaya ganun na lamang ang paghinga ni Hart ng maluwag. Akala ko kung sino na, tinatamad na sambit niya. Nasulyapan niya ang lalaki. May dala itong bag. Saan ang punta mo, baby ko? Naalibadbaran siya sa itinawag nito sa kanya pero wala siya sa mood na makipagbangayan. Masyado na siyang maraming iniisip para dumagdag pa si Franco Rodriguez. Kalapit upahan nila ito. Nasa katabi itong apartment, dangan lang na sila ay libre ang tirahan, habang ito naman ay nagbabayad ng upa para sa kakapirasong kwarto na inuukupan nito. Franco is working in an accounting firm. Mabait naman si Franco, matulungin din kaya lang ay napakayabang nito lalo na sa mga kwento pagdating sa babae. May mga itinuturo ito sa kanilang mga babae sa di kalayuan ng apartment, mga naging girlfriend daw nito, at ang iba ay one night stand. She doesn't know if it's true. Who cares? Siya naman ay matyaga nitong sinusuyo. Siya lang daw ang niligawan nito dahil kakaiba raw siya. At kapag daw sinagot niya ito, ipakilala siya nito kaagad sa mga magulang na taga Laguna. Tumingin siya sa mukha nito. Gwapo si Franco. Mukha itong Bombay pero hindi naman ito purong Bombay. Kwento nito ay Bombay ang ina nito pero nang maghiwalay ang mga magulang ay napunta ito sa kustodiya ng ama at doon na naghirap ang buhay. Inayawan na raw ito ng ina kaya matindi raw ang galit nito sa mga babaeng gumugusto sa mga mayayaman para lang sa pera. Ano kaya kung sagutin na niya ito para makahingi siya ng tulong para sa tatay niya? Kumurap siya at ngumiti. Bigla itong napahilamos ng mukha, ganda naman talaga. Anong problema, Hart? Parang lutang ka. Nag-umpisa muli siyang lumakad. Nasa ospital si tatay at ooperahan. Ha? Saan punta mo ngayon? Sa Eagle Express, may pasuyo si Aiza para sa family niya. Ikaw. Dun din. May papadala rin akong bayad para sa documents. Mukhang malaking pera ang kailangan mo, Hart. Tumanggo siya, malungkot. May pera ka pa ba? She doesn't know how to answer it. Oo, may pera siya pero kulang na kulang. May ipon ako, sabi nito pero agad siyang umiling. Ayaw niya. Maghahanap na lang siya sa iba. Pakiramdam niya kapag tumanggap siya rito ay mababaon siya sa utang na loob at hindi na niya pwedeng bast-edan ito. Hindi na, Franco. Kailangan mo yon, mahina niyang sagot. Sus sa kailangan. Ayaw mo lang. Lumipad ang mga mata niya rito. Feeling mo maninangil ako. Hindi naman sa ganun, Franco. Nakakahiya naman kasi. Bakit ka naman mahihiya? Kailangan mo naman ng pera. Ang masama ay kung hindi. Wala naman akong hihingin na kapalit. Utang naman yon. Hindi siya umimik at ibinaling ulit ang mga mata sa dinaranan. Gipit na gipit talaga siya. Kung pwede lang niyang ibenta ang kaluluwa niya ng 100 ulit para kumita, ginawa na niya. Samasagi na nga iyon sa isip niya sa totoo lang. Baka mag-grow na lang siya kapag wala na siyang makapitan. Chapter 2 Locks. Who's that? Buong-buo na tanong ni Locke sa kanyang abuela nang makapasok siya ng mansyon ng mga Montesalvo. Kahahatid lang niya sa kaibigang nasaroon ng sasakyan. He made a promise to his 78-year-old grandmother, Carmen Zita Almendrez Montesalvo that he was going to spend an afternoon with her inside her favorite salon. Kasama raw siya nitong ipapa-foot spa, papalinisan ng mga kuko at pagugupitan. Damn. He doesn't need grooming, for Pete's sake. Wala siyang magawa. Masaya ang kanyang abuela na ginagawa pa rin siyang maliit na bata hanggang ngayon, kahit na 31 anyos na siya. Sa bagay, mula at sapol naman ay sila lang talagang dalawa ang magkasama. Oh, here you are, anito nakabababa lamang ng telepono. His grandma doesn't have a smartphone. Ito ang kaisa-isang tao sa mundo na umaasa pa rin sa linya ng telepono. She has a phone and a registered SIM card but she is not using it. Wala rin itong social media. Hindi ito marunong gumamit ng mga makabagong labas na cellphone. Basic phone ang gamit nito kapag may mga kakilalang gusto ay sa cellphone tatawag.
It was Vandross, anito sa kakinuha ang clutch bag at ang abaniko. Mukhang handa na itong Lamarga. Sa edad ng kanyang lola ay parang hindi ito maituturing na matanda. Masyado pa itong malakas para tawagin na ganun. Posturado pa rin ito at tuwid na tuwid ang likod kahit na naglalakad. During Lox's younger years, when he was still a little boy, his abuela was the prettiest woman in the town. May award ito, sa pagkakatanda niya dahil nanalo itong Mrs. Manila. Pinagkakaguluhan ito ng mga lalaki noong mabalo pero wala naman itong ipinalit sa kanyang lolo. Nanatili itong balo hanggang sa tumanda. What does that D** K want? He asked and kissed her forehead. He was asking me what to do about this certain waitress who spoiled your lunch with your friend. And he was asking if you're here. Gusto ka raw makausap, baliwalang sabi nito sa kanya. He paused for a while. Rumahistro sa isip niya ang magandang mukha ng babae na yon. Her beauty is noticeable even with her bold appearance. Nang tumuwad iyon sa harap niya ay naisip kaagad niyang nasa likod siya at nilalabas-pasok ang kanyang ahem. Nang pahirin nun ang harapan niya ay ramdam niya ang pagdaiti ng kamay nun sa kanyang ahem. He was aroused halfway, especially when her cleavage got exposed. Nagmamayabang ang dibdib ng babaeng yon. Those weren't so big but he was sure those were big enough to be covered by his palms. It's super perverted for him to think that way, especially that he's already married but he's used to that thing. Matagal na siyang nambabae pero kahit na ilang babae pa ang dumaan sa mga kamay niya ay iisa pa rin ang babaeng mahal niya, si Diana. Kaya lang, masyadong malamig ang misis niya sa kanya. Hindi pa rin iyon nakaka-move on sa pagbubuhay dalaga kaya malamang ay ganun ang mga kilos at gawi kahit nakaharap siya. Katawan lang ang pinaparaos niya pero ang damdamin niya ay nananatiling nasa asawa niya. When he reaches orgasm, he moans his wife's name. That's it. End of it. What did you tell him? Naisip niyang itanong pa rito. Naglakad na sila papaalis. I told him to ask you. May mga sinabi pa kasi siyang detalye na hindi ko na masyadong naiintindihan, but to sum it up, he said that she was in need. Sumakay sila sa kotse niya at sinulyapan ang matandang lola. I don't know. Bahala ka na sa kanya. Just be humane, she reminded him so he nodded. Lagi namang ganun ang sinasabi ng kanyang lola, na maging makatao siya sa lahat ng magiging desisyon niya sa buhay. Kahit na napakayaman nila, hindi mapagmataas si Carmen. Napaka-down to earth nito. Galing daw kasi ito sa mahirap na pamilya pero nanalo ito sa sweepstakes sa edad na 14, nang bumili ng tiket. Nag-invest ang mga magulang nito sa iba't ibang negosyo sa Pilipinas, at dahil may background sa financing ang ama ng kanyang lola ay naging madali ang pagpapalago ng pera. Nakakilala si Carmen ng mga lalaki sa industriya ng negosyo, hanggang sa makilala ang kanyang lolo, na tagapagmana ng mga Montesalvo. Nang magsanib ang dalawa sa negosyo ay nabuo ang Mount Everest Investment Holdings o MIH. Ngayon ay siya na ang tagapagmana nun. May kapatid siyang babae pero hindi naman sila magka-close. Anak naman yun ng mommy niya sa ibang lalaki. Bata pa yon, high school pa lang at nasa probinsya. Isang beses pa lang silang nagkita ni Katie, siguro ay graduation iyon nun ng elementarya. Hindi na yun nasundan pa. That was because he didn't want to make any deep connection with his sister. Kung hindi pumagitna ang tatay ni Katie sa relasyon ng mommy at daddy niya, baka buo pa rin ang pamilya nila ngayon. Locke sighed. He brushed off those thoughts again inside his mind. He diverted his attention to Vandross. He has to call his friend. Parang nahuhulaan na niya. Hinahanap lang siya noon ay kapag may waitress iyon na iaalok, o sino mang kakilala na nangangailangan ng pera, para maging libangan niya. Vandross sells virgins to him, of those he thought virgin perhaps. Kapag birhen ay pasado. Ibig kasi nung sabihin ay ligtas siya sa sakit dahil wala pa yung experience sa buhay. Marami na siyang natulungan kung tutuusin. May mga nakapagtapos na ng pag-aaral dahil sa bayad niya, pero wala naman doon nagtagal. Pinakamatagal na ang 3 linggo niyang naging parausan dahil wala naman siyang pagmamahal. He easily gets bored and he doesn't get attached. Dumating sila ng kanyang lola sa salon and spa. Kinuha kaagad ni Lux ang kanyang smartphone para tawagan si Vandross. Hindi na siya makapaghintay. Hey, his abuela held his arm and shook her head at him. You are not going anywhere, Lux. He chuckled. I'm not going anywhere, Mama. I'm just going to take a call. Is it that confidential that you have to go outside the salon? Nakataas ang mga kilay nito sa kanya. Hindi siya sumagot at hindi na rin naman siya nito pinansin pa kaya tumuloy na siya sa paglabas. He just stood in front of the salon's main door while waiting for Vandross to pick up the phone. Bro, sambit nito pero hindi siya sumagot. Hindi naman talaga siya tipikal na madaldal na tao. Sa lola lang niya siya nakakapagkwento, pili pa. What was it all about, Van? Agaran niyang tanong. May alok ako, dating alok lang. Hart Chavez, 21, single, I think virgin. She was the one you were badly staring at inside the restaurant. Believe me, magaling siya. May problema lang siya kaya kanya natapunan ng mga pagkain sa mesa. He nodded. If it was boiling, my D** K is probably bruised right now. Humalaklak si Vandross sa kabilang linya pero siya ay seryoso pa rin. Enlighten me about her, utos niya sa kinakapatid.
Well, tuliro siya dahil sa ama niyang kailangan na operahan sa puso. She needs 500,000, 100 for the down payment. That's quite big. She's not a celebrity. Yet she's clean, maagap na sagot nito. Okay. Yun lang naman ang panama. Paniguradong hindi siya magkakasakit kapag ganong klase ng babae ang makukuha niya. Barya lang naman ang 500,000 piso sa totoo lang. Strap lang yun ng bag ni Diana. Interested or not. And about her penalty. Do we deduct from her salary? Be fair. That's what his abuela said. Investigate. If she's really in need, we'll not. If she's lying, fire her right away. As you wish, Master, Vandross said to him, ilang linggo at magkano kung talagang nagsasabi siya ng totoo. 100,000 first for 1 week, in need or not. Fire her if she's lying. 250 for 2 weeks if she's really telling the truth. I'll talk to her right away, bro. Just make sure she will never talk, Lux ordered Vandross. Akong bahala, anito sa kanya na puno ng assurance kaya pinatay na niya ang tawag. Kilala na niya ang kinakapatid. Kilala na rin siya nito. Alam na nito ang lahat ng kwalifikasyon niya sa mga babae noon pa man. Bahala na si Vandross sa lahat at siya na lang din ang baalang maghintay sa oras ng pagkikita nila ulit ni Hart Chavez. Hindi na yun magtatagal. Depende yun sa niyang hindi mapagbibigyan ng asawa niya kung mapapaaga o matatagalan pa ang pagkikita nilang dalawa. He begins to chat with his wife, sending her an update on what he's doing. Funny, right? Nambabae siya pero nag-update siya. Lux entered the salon again and was ready to be groomed this time. Oh, thank God. Akala ko tatakas ka pa, bulalas ni Carmen sa kanya kaya naman naupo na siya para tuluyan ng mapanatag ang loob ng lola niya sa kanya. Tumingin muli siya sa smartphone niya at may chat doon na nagmamadali niyang binuksan, only to feel disappointed with the reply of his wife. Thumbs up. Yun ang sagot ni Diana sa kanya. Sino bang matutuwa sa thumbs up? Siya pa naman ang tipo ng tao na ayaw ng ganong mga klase ng sagot. He wants words and not emojis. Napabuntong hininga na lang siya. As always. Ano ba naman ang inaasahan niya kay Diana? Mas malamig pa siguro sa glacier ang misis niya. Chapter 3 Heart. Naghihintay ng tawag si Heart alas 5 na ng hapon sa loob ng apartment, pero wala pa rin. Para na siyang pas ang di mapaanak sa kinatatayuan niya. Sumisilip na rin siya sa bintanang kahoy at tinatanaw ang daan, baka sakaling may maligaw na mamahaling Nissan Caliber sa harap ng gate nila, na pag-aari ni Vandross. Hindi na siya matahimik habang hawak ang kanyang cellphone. Parunat par ito siya, uupo at tatayo, saka maglalakad na namang muli. Walang humpay ang pagsulyap ng dalaga sa orasan. Pakiramdam niya ay ang bilis ng takbo ng oras. Panay ang lagitik nito sa tainga niya, sabay sa puso niyang kumakabog. Malayo ang isip niya, nakatuon sa amang hindi niya alam kung ano na ang sitwasyon sa mga sandaling iyon. Ang isip niya ay negatibo na. She has stupid imaginations, that her father is already dying. Napatigil siya at napahikbi. Baka nahihirapan na ang tatay niya. Diyos ko. Napatikip si Hart sa mukha niya gamit ang sariling mga palad. Hindi tama ang mga nai-imagine niyang senaryo sa utak niya. Mali. Mali na mag-isip siya ng ganun. Ang dapat niyang isipin ay magiging maayos ang tatay niya at maoperahan sa puso. Magsasama pa sila ng matagal na panahon sa mundo. Makikita pa nun ang mga apo sa kanya, ang mga apo sa mga kapatid niya. Mag-aalaga pa yon ng mga bata at magsasaka ng matagal na panahon. Magkakaroon pa yon ng sariling bukirin at pataniman ng mga gulay. Makikita pa nun na makakapagtapos siya ng pag-aaral. Marami pang masasayang mangyayari. Sir Vandross, pipang usual niya nang bigla na lang mag-ring ang cellphone niya, kasabay ng malakas na vibration. Agad siyang napatuwid ng upo at halos mabit-iwan niya ang aparato dahil sa sobrang pagmamadali. It was an unknown number. Suska. Iyon na nga siguro. Dali-dali niya yung sinagot. She made sure that her phone was fully charged. Hindi niya matawagan ang nanay niya dahil wala pa naman siyang sasabihin. Gusto niya, tatawag siya ay kapag sasabihin niyang paoperahan na ang kanyang ama. Hello, Sir Vandross. Agad niyang bungad sa nasa kabilang linya kahit hindi niya sigurado kung si Vandross na nga. Seems like you're really expecting my call, Hart, mulot na boses nun kaya napatango siya kahit na wala naman ito sa harap niya. Daig pa niya ang mamamataying dahon ng kamote pero nabuhay nang marinig ang boses ng among inaasahan niyang makatutulong sa kanya. Opo, sir. Kanina pa po, aniya. Hindi niya itatago rito ang katotohanan. Hindi na siya magpapaka-iporkrita. Kahit siguro alukan siya nitong tulumyulay sa sinulid habang lumululo ng apoy ay gagawin niya. That's how much she loves her father. She is willing to do everything for her family. Naalala naman kasi niya na noong bata pa siya ay hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga magulang, lalo na sa tuwing nagkakasakit siya. Kahit na wala silang pera, parati siyang ipinagagamot ng mga iyon. Now that her parents are old and the situation already twisted, she'd do the same thing they did for her. Yun ang kanyang misyon bilang anak, gantihan ang kabutihan ng kanyang mga magulang lalo na ang di matatawaran na pag-aaruga ng mga iyon sa kanya. Oo, mahirap sila pero nagmamahalan sila na sobra. Meet me so we can talk personally. You have to sign something, ani Vandross sa kanya. Sign. Ibig ba nun sabihin ay may kontrata na siyang pipirmahan?
Magkakaroon na ba siya ng sideline? Saan po, sir? Agaran na tanong ni Hart. Wala siyang pag-aalinlangan. Iisa ang focus ng isip niya, ang operasyon ng ama. I'll text you the address. Mag-taxi ka na lang. Give me an update. Ako na magbabayad ng pamasahe mo. Papunta na po ako, sabi niya sa kamabilis na kumilos. Nawala na si Van Rose sa linya kaya diretso siya sa kwarto nila ni Gigi. Nagmamadali siyang nagsuot ng pantalon pero hindi na siya nagpalit ng pang-itaas. When she went out, she almost ran to the stairs. Kaagad siyang tumakbo sa gate at kahit napapakagat na ang gabi ay baliwala sa kanya. Hoy, agaw atensyon ni Franco sa kanya. She immediately looked at the man and found herself speechless. Dala nito ang isang maliit na plastic. Parang bumili ito ng ulam sa may kanto. Nagmamadali ka. Oo para kay tatay, inayos niya ang pagkakasukbit ng bag saka isinara ang gate. Wala pa ang mga kasamahan niyang waitress. Hindi pa nagsisipag-uwian. Alam niyang marami talagang customer sa restaurant kapag paggabi na, kaya hindi talaga naiiwanan basta-basta. Ang kinauuwian nun ay overtime. She likes overtime. Nasa 150 pesos din kasi ang overtime per hour. Kung pwede lang sana siyang mag-overtime ngayon ng 10 oras ay gagawin niya. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Franco sa dalagang nagmamadali pero iling at casual ng ngiti ang ibinigay niya ritong sagot. Hinabol pa siya nito ng tingin nang magumpisa siyang maglakad. Kapag ganong oras ay madalang na ang taxi sa lugar na yon. Lalabas sila dapat sa may highway para makakuha ng masasakyan. Ilang lakad lang naman yon, baka 200 metro lang naman ang layo ng apartment sa labasan. Habang naglalakad ay hawak niya ang phone, pasilip-silip doon. Hindi alam ni Hart kung bakit kailangan pa niyang silipin yon ay nakaon naman ang kanyang vibration. She's nervous at the same time, excited. Hindi siya pumara kaagad ng taxi dahil wala pang text si Van Rose. Tumigil na muna siya sa may pambansang karenderiya at doon naghintay. Nakatunga nga siya sa screen ng kanyang cellphone at halos oras yunan na niya para mag-text ang manager niya. Maya-maya ay may pumasok na text. Nauna na naman na kumabog ang dibdib niya kasya sa pag-unlock ng peste niyang cellphone. May depekto na kasi ang screen nun at pinagtitsagaan na muna niya kasi pwede pa naman. Naghahang lang talaga madalas lalo kapag ini-open ang camera. Sir Van Rose, Montesalvo Hotel, Room 109. Diyos ko. Ramdam niyang nanlamig siya. Bakit nasa hotel si Van Rose? She composed a message immediately. Hart, bakit po sa hotel? Van Rose, lol. I work here. Buti naman. Halos mapakamot siya sa ulo dahil sa katangahan niya. Nakakahiya pa. Ano naman palagay niya? May interes sa kanya si Van Rose. Pumara kaagad siya ng taxi at nang may tumigil ay agad siyang sumakay. Sinabi niya sa driver ang pupuntahan. Ang laki ng binayaran niya, nasa 300 pesos. Hawak niya ang resibo pero wala roon ang atensyon niya, nasa hotel. Montesalvo Hotel, ito ay pagmamayari rin ni Carmen Montesalvo. Manager din siguro rito si Van Rose, naisip niya. ID, ma'am, anang security guard sa kanya. Agad naman niyang kinalkal ang bag. Kung alam lang niyang hahanapan siya ng identification card, sana ay isinuot na niya sa leeg kanina pa. No need ka, a manly voice inside the lobby. Tumingin ka agad dito si Hart. Si Van Rose. Get in, tango nito sa kanya kaya naman hindi na siya nag-atubili pang sundin ang utos ng amo sa kanya. She gets in. Hindi kita inabot. Magkano ang bayad sa taxi? Tanong ni Van Rose kaya iniabot niya ng tahimik ang resibo rito. He looked at it for a while when they entered the lift. Pakiramdam niya ay tinatakasan siya ng lakas ngayon. I'll give it later, sabi ni Van Rose kaya tango na lang ang isinagot ni Hart. Nang lumabas sila sa lift ay sumunod lang siya rito kung saan ito papunta. Dito na lang tayo sa suite ko kasi kapag sa office ko sa baba, maraming makakakita sayo. Sige po, sir, tango ulit niya. Van Rose stopped in front of room's door 109. He opened it for her and beckoned his hand for her to get in first. Atubili man ay pumasok siya pero hindi masyado. Go on. Maupo ka muna sa harap ng mesa ko. Lumingge siya. Nakita niya ang isang office table roon, malayo sa isang kama. She walked toward it and sat on the black chair. Kip-kip niya ang bag sa kandanggan. Sumulyap siya kay Van Rose habang matikas na naglalakad papunta sa kanya. He sat on his chair and smiled. Ngumingiti rin pala ito kapag wala sa restaurant. Iniabot nito sa kanya ang 500 peso bill, for the taxi, and keep the change. Salamat po. You keep this a secret, Hart. Tanggapin mo man o hindi ang sideline na iaalok ko, gusto kong tayo lang dalawa ang makaalam nito. If this thing leaks out, ikaw lang ang pagbibintangan ko kasi wala nitong ibang nakakaalam. And you know the punishment. Trabaho mo ang mawawala. Wala naman problema kung hindi mo ito tanggapin, just go the usual. Parang wala lang tayong pinag-usapan at walang nang. Kilala niyo ako, sir, agad niyang putol sa haba ng sinasabi nito. Humahaba ang oras at tumatagal ang tatay niya sa ospital. She needs to hurry up. Wala kayong dapat ipag-alala. Alam ko po ang obligasyon ko. Ano po ba ang trabaho? She asked directly to the point. Nagkatitigan sila, virgin ka pa ba? Diyos ko. Tumanggo siya. Parang nahuhulaan na niya sa tanong pa lang nito. Tuluyan siyang tinakasan ng lakas.
Gusto niyang umiyak. Magiging bugaw ba siya? Wala pa po akong nagiging seryosong boyfriend, sir. B. Bakit po? The offer is high. 150 initial payment for 1 week. If he'll like your service, tuloy yun hanggang 2 linggo, 3 o 1 buwan. Nalaglag ang butil ng luha ni Hart. Gusto niyang manliit. Bakit ganon ang sideline na ibinigay sa kanya ni Vandross? Mukha ba siyang kalagkarin na babae? She bowed her head to hide her tears. Don't get offended by this offer, Hart. Ito lang talaga ang hanap ng kakilala ko. Ikaw naman ang magdedesisyon kaya nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. No hard feelings. Ganun lang. Turn it down and leave this place. Tumingin siya muli rito matapos na payapain ang sarili. Matapang niya itong tiningnan kahit nabasa ang mga mata niya ng luha. Tatanggapin ko po, pikit mata niyang sagot. Tumango at ngumisi si Vandross. Here are the terms. Pakibasa, Hart. Kinuha nito mula sa drawer ang papel at isinulong sa kanya. She accepted it and started to read it. It seems like a contract. Terms and conditions yon at halos ngumanga siya matapos niyang basahin. Tulog. Magpapagamit siya ng tulog. Ano yon? May obsession kaya sa patay ang lalaking bumibili sa kanya kaya gusto ay magpatay-patayan siya. Kung sa bagay, pabor yun sa kanya dahil hindi niya malalaman ang mga pinaggagawa sa kanya. That's quite good. Tandaan mo ang mga bawal. Tumanggaw siya, saan po ang sign pen? Lihim siyang humugot ng malalim na hininga. Hindi na masama ang 100,000 piso mahigit para sa pakikipagtalik. Diyos ko. As if naman napakasimpleng bagay nun para sa kanya. Iniingatan niya ang kanyang puri tapos ngayon ay pagkakakitaan niya. Anong klaseng babae na ba siya? Isa na siyang Magdalena. Oo, Magdalena siya dahil siya ay so ang palad din. She stopped herself from being mauled by her conscience. Baka umatras pa siya, paano na? Aalis ka na sa apartment, ani Vandross nang iabot sa kanya ang sign pen. Nabitin sa ere ang pag-abot niya nun dahil napakurap siya. Ikaw na ang baalang gumawa ng dahilan kung bakit. Pwede ka naman pumunta roon. Your line should remain open anytime, anywhere. During daytime, you still have to work as a waitress but at night, you have to remain attentive for a notice from him. You will take a sleeping pill. You get me, Hart. Tumanggaw siya, hindi po ako marunong uminom nun. Sa doktor. At the same time, you have to get your medical certificate that you're still a virgin. Ayaw niyang magkasakit. Bawal kang mag-boyfriend o magpagamit sa iba, Hart. Tumanggaw siya. Sino namang gagamit sa kanya? Work with the medical certificate and pack your things tomorrow. Sisahad ka pa rin kahit absent ka sa restaurant. Magkita tayo sa lobby dito at ihahatid kita sa bago mong tirahan. Mag-isa ka lang dun. Marunong ka naman magluto. Pwede ka naman order ng pagkain, wala ka naman babayaran. Sagot lahat ng boss. Diyos ko. Halos mapapikit siya nang ngumisi si Vandross. This is the real Vandross outside his formal suit. Nagbebenta ng babae ang manager niya. No. Hindi naman siguro. Baka kakilala nito ang i-boss na sinasabi. The fact that Vandross calls that man i-boss means that he was more superior than this guy. Baka pangit na matanda iyon, malaki ang tiyan, pandak, may biguteng pang don romantiko ang datingan, at malazwa. Pumikit siyang muli nang itapat siya ang sign pen sa lugar kung saan siya dapat na pumirma. Sana naman kahit pampalubag loob ay may itsura naman ang gagamit sa katawan niya. Iyong hindi naman itsurang Hanyango. Hindi ako nagbibente ng babae, Hart. I just want to make it clear. This was the boss' demand. It just happened that you're in need. I just thought to myself, baka gusto mo. Tumanggaw siya. Gusto rin niyang sabihin na hindi naman siya bayarang babae pero bakit pa? Nobody cares, not even Vandross. Saka isa pa, sa pagtanggap niya sa trabahong ito, ano pa ba ang pagkakaiba niya sa mga bayaran? Dahil sa kagipitan sa pera ay tinanggap niya ang trabaho. Sa isang banda, saan naman siya kikita ng 100,000 isang linggo lang? Halos 1 taon na niyang sahod yon. Nakita niya si Vandross na kumuha ng pera sa drawer. Inilapag nito ang bundle ng pera sa harap niya saka ipinasok sa sobra. 150,000, Hart. Cash ba ang gusto mo o mobile payment tayo? Cash. Tumanggaw siya. Mas mabilis pa yon dahil kapag sa bangko ay baka mag-clearing pa at matagalan. Kahit ngayon na ngayon ay pwede niyang ilipat ang pera sa cash. I'll transfer the money. Sagot ko na ang charge kapag pumirma ka na. Tumanggaw muli siya at gusto na naman niyang maluha. Awang-awa siya sa sarili pero mas naaawa siya sa tatay niya. Pagkababae lang niya ang mawawala pero hindi ang buo niyang pagkatao. Humugot si Hart ng malalim na hininga at saka pikit matang pinirmahan ang kontrata ng Callous One. All served. Chapter 4 Hart. Parang nakahinga ng maluwag si Hart nang pumasok sa cash wallet niya ang 75,000 na paunang bayad sa kanya. Bukas na lang daw ang another 75K. Nasa sasakyan pa lang siya ni Vandross, para ihatid siya papauwi ay agad na niyang balak tawagan ang ina para maghanap ng mapapadalhan ng 75,000. Hindi niya alam kung may mawi-withdrawan pa iyon sa ganitong oras. Kailangan na niyang mapaoperahan ang ama. They have to hurry. Lumilipas ang sandali. Habang tumatagal ay nagiging kritikal lalo ang lagay ng kanyang ama. Hart, ani Vandross sa kanya kaya napatingin siya sa amo. Po.
Malungkot ang mga matang tanghay niya rito. Why don't you ask the doctor if it's still possible for your father to be transferred here? Philippine Heart Center, you know. Ang 500,000 ay pwede niyong mapababa up to 200. That's a big difference. Kaunti na lang ang kakailanganin mong pera. Kakausapin ko si Seniora Carmen, baka payagan kang mag-salary deduction. Nawalan ako ng imak. Maganda yun kaya lang paano kung hindi nakayanin ng tatay niya. Natatakot siya kaya yumuko na lang siya sa kawalan niya ng isasagot. You will not risk his life. You have to talk to the doctor and ask him everything you need to know. Come to think of it, Heart. Yung 500,000 piso kapag hindi mo nailabas ang tatay mo, hindi lang yun basta ganon. Aabot yun ng milyon, mas lalo kang mahihirapan. Kahit na 10 beses niyang ibenta ang kanyang sarili ay hindi siya kikita ng milyon. Baka mauna ng magnose ang matris niya sa dami ng lalaking gagamit sa kanya, hindi pa siya bayad sa ospital. Muli na naman siyang umiyak. Call your mother. Tumango si Hart. May punto si Vandross. Kung kaya pa ng tatay niyang madala sa Maynila, bakit hindi? Makakatipid sila. Kung sakali, sir, pwede po ba silang tumuloy sa apartment? Tanong niya habang nakatingin na direkta sa mukha nito. Saglit itong sumulyap sa kanya, may popahan ang lola ko, old house yun. Pwede silang tumira ng libre. Sagot ko na. Tulong ko sa inyo. Lalo siyang naiyak habang nakangiti, salamat po, sir. She dialed her mother's phone number. Hello, anak, boses iyon ni Lumeng, garalgal at umiyak na kaagad kaya ganun na rin ang nangyari sa kanya. Nanay, agad na umiyak si Hart nang marinig ang boses ng ina niya sa kabilang linya. Bakit ngayon ka lang tumawag? Hindi na namin alam ang gagawin dito. Gusto nang umuwi ng tatay mo at maghintay na lang doon ng mga araw niya, anito at ramdam niya ang pagpiksi nito sa kabilang linya. Kung pwede ko lang isanla ang sarili ko, ginawa ko na, anak. Hindi ko na alam. Ayokong sabihin pero nawawalan na ako ng pag-asa. Kayong magkakapatid ang nahihirapan sa lahat ng ito. Nay, aniya sa kapilit na kumalma pero kusang umaalpaz ang mga hikbi niya kaya napailing siya. Sa sulok ng mga mata ng dalaga ay alam niyang sinusulyapan siya ni Vandross. Nay, gusto kong makausap ang doktor ni tatay, sabi niya, baka pwede pa siyang ibiyahe papunta rito sa heart center. Mas makakatipid tayo, nanay. Hindi, lumakas ang hagulhol niya kaya siya na naman ang ginaya ni Lumeng. Naggagayahan lang silang mag-ina. Suska. Hindi na niya alam kung saan pa siya kukuha ng pandugtong sa 150,000. Wala na siyang mapagkukunan. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera, nay. Meron na akong 75,000. 150,000 ito lahat, nay kaya lang hindi ito sapat. Kulang na kulang ito. Hindi ko kaya ang 500,000 piso. Gusto kong dito siya oprahan para sigurado tayong kakayanin natin ang gastos. Gagawa ako ng paraan. Sandali, anak. Hahanapin ko si Dr. Bueno. Sandali. Huwag mong ihahangha. Sandali lang, anak. Lumakas ako ngayong tumawag ka. Suska, di ko alam paano kung wala ka, anak, nagdadrama pang iyak ng nanay niya kaya todo labi ang dalaga. Kukurap-kurap siya habang nilalaro-laro ng isang daliri ang palawit sa bag niya. Iyon ang kanyang pampakalma, ang balahibuhing daga na si Quickie. Senior high pa lang siya ay nasa bag na niya iyon. Padala iyon ng tiyahin niyang nasa Japan, na ngayon ay galit na sa tatay niya dahil sa nawalang lote sa Urbanpur. Ninakaw daw ng tatay niya ang 25,000 na pambayad sa lupa. Kasalanan ba nilang mapeke sila ng ahente? Sa pagkalaalam nila ay matinong kausap ang Mrs. Gold na yon. Gold kasi ginto ang apelyido, JP pala. Dahil nguy nun ang pera kaya galit na galit ang tatay niya. Mula noon ay wala na silang komunikasyon sa tiyain niyang nakapag-asawa ng Hapon. Hindi rin sila hihingi ng tulong doon. Sila pa nga ang sinisingil kahit na hirap na sila sa buhay. Ang masama pa, kahit ang mga naitulong sa kanila noong panahon ni Kapong-Kapong ay isinasama pa sa pagkukwenta. Anak, hello, anak, umere ulit ang boses ng nanay niya kapag kwan. Nandito pa, nanay, mahinang sagot niya. Nakita ko na si doktor. Doktor, magandang gabi po. Gusto po kayong makausap nitong anak ko. Nasa telepono po. Hello. Hello po, Doc, Ania, good evening po. Good evening, iha. Anong maipaglilingkod ko? Di Doc. Hindi ko ho kaya ang F500,000, Doc. Prangka ko na pong sinasabi kaya gusto ko po sana ay dito sa Maynila oprahan si tatay, kay kung kaya pa ho niyang ibiyahe. Well, kailangan na niyang oprahan asap. Hindi ko siya pinauuwi dahil delikado. Naninilaw na ang tatay mo, iha. Bumabara na ang mga plaques niya sa mga iba't ibang daluyan. Magkakaroon na siya ng maraming komplikasyon. Kung sa pagbiyahe, pwede pa naman. Your mother has to sign a paper. Naiintindihan ko ang sitwasyon niyo. Salamat po, doktor. Ihahanda ko na ang papel kung talagang dyan siya sa Maynila. Opo, Dok. Bulalas niya saka siya tumingin kay Vandross. Ngumiti ito sa kanya. Lumaki bigla ang pag-asa niya. Nabuhayan siya ng loob dahil sa sinabi ng doktor. Hello, anak, boses iyon ulit ng nanay niya. Magpapadala ako ng pera, nay. Sa ambulansya niyo na lang isakay si tatay. Iiwan niyo na muna ang kambal kina Tia Wana. Oo, anak.
Salamat anak ko, muli na naman itong umiyak. Wag nanay. Sige na, mag-asikaso na kayo. Tingnan niyo kung bukas pa ang remittance dyan, Villarica, nay. Kunin niyo ang number para may send ko kaagad. Basta sabihin mo magpapadala ako ng pera galing sa Skash. Oo, oo anak. Baby na, nanay. Mag-ingat kayo ha. Oo, anak. Salamat talaga, anak ko. Pasensya ka na. Babay na. Pinatay niya ang tawag. I think it was positive, ani Van Drew sa kanya kaya napasulyap siya rito. Tumanggo si Hart. Natanong na niya ang kalenderya. Sa kanto na lang po ako, sir. Maaga pa naman po, marami pang tao sa labas. You sure? Opo, sir. Sobra-sobrang pang-aabala ko na po ito sa inyo. Salamat po ulit, sir, sabi niya rito. Abot hanggang langit ang pasasalamat niyang iyon kay Van Rose. Dahil dito, may biyayang dumating para sa tatay niya. Masama man ang panggagalingan ay hindi na yun mahalaga. Tango ang isinagot ng amo niya sa kanito itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba roon kaagad si Hart pero kung anong swerte nga naman na si Gigi ang nasa tabi ng sasakyan, nakatingin talaga roon dahil kilala nito ang sasakyan ni Van Rose. Sino bang hindi makakakilala sa sasakyan ng manager nila? Nagkatinginan silang magkaibigan pero ngumiti pa siya sa hindi nakikitang amo ng bumusina iyon, bago umalis. Hoy, babae, agad na bulong ni Gigi sabay hila sa baywang niya, ano yon? Siya ang umabot sa ulam na binili nito dahil hindi na nito yon iniintindi. Nagmamarits na ito sa buhay niya, porke hinatid siya ng sasakyan na milyones ang halaga. Bakit ka hinatid ni sir? Saan kayo galing? Yakap ni Hart ang bag nang magumpisa silang dalawa na maglakad. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya rito ang bago niyang sideline, pero kapag hindi niya sinabi, alam niyang mag-iisip din si Gigi. Kilala nila ang likaw ng mga bituka ng bawat isa, dahil mga bata pa lang sila ay magkaibigan na sila. Wala silang lihim sa isa't isa. Oo, nagkaroon siya ng ibang kaibigan noon dahil hiwalay sila ng eskwelahan ni Gigi, pero ito pa rin ang kaisa-isang tao na hindi siya naaalangan na magkwento. Alam niyang hindi siya nito idadaldal. Gi, aalis muna ako dito. Tigalgal ito at napatigil pa sa paghakbang kaya tumigil din siya. Diyos mio. Anong klaseng desisyon yan? Saan ka naman pupunta? May sideline ako, sabi niya sa pinakamahinang boses niya. Makahulugan ang titig nito sa kanya. Eto na nga ang sinasabi niya. Hindi pa man lang ay may tamang hinala na ito kaagad sa kanya. Anong sideline? Hindi bumibitaw ng titig si Gigi sa mga mata niya kaya hindi siya nakasagot, sa halma pa lang ng mukha mong walang kasing ganda, alam ko na. Diyos ko, kay Sir Van Rose na tuod. Hindi, agad niyang sagot. Kanino? Hindi ko kilala. Walang makakaalam nito. Ito lang ang alam kong paraan para makaligtas si tatay, Gigi. Wala na akong makakapitan. Alam na alam mo yan dahil kabisado mo ang buhay namin, nang inag ang boses niya at nakita niya ang awa sa mukha ni Gigi. Inakbayan siya nito at saka siya niyakap, naniniwala naman akong hindi ka ipapahamak ni sir. Tuloy pa rin ang tulong namin para kay tatang. Napag-usapan na namin kanina. Salamat. Nalulungkot ako kasi aalis ako sa apartment pero pansamantala lang. Sus ka. Mag-ingat ka, Hart. Ang hirap maging pobre. Sinabi mo pa, sang-ayon niya sa kaibigan pero ayaw na niyang isipin ang pagiging bugaw niya. Papunta ng Maynila ang mga magulang niya para sa operasyon. Di paano? Tanong pa ni Gigi sa kanya nang magbitaw silang dalawa. Mag-iimpake na ako ngayon dahil bukas daw lilipat ako ora mismo. Walang alam si nanay dito, Gi. Malamang. Baka mag-Hester Aikal ang mga yon mula Albay hanggang Makati, sabi nito na kahit ekspresyon ng mukha ay nakakatawa. Nagkatawanan silang dalawa tapos ay biglang sumeryoso. Sana naman ay maayos ang lalaking yon, Hart. Siguro naman, buntong hininga niya sabay tingin sa malayo. Ako na ang bahala sa mga kasamahan natin. Ako na ang magpapaliwanag sa pag-alis mo. Sabihin na lang natin ay sasamahan mo sina tatang sa tutuluyan nila dito. Tumanggo siya at ngumiti, salamat, Gi. Sus, tayo pa ba? Lahat ng tulong gagawin ko para sa'yo. Wag lang pera at wala ako nun. Nagkatawanan muli silang dalawa. Pagdating nila sa gate ay nasa labas si Franco, naninigarilyo, kaharap ang ibang mga boarders sa inuupahan nun. Nandyan na pala si My Loves mo, Franco, si Mario ang nagsabi nun. Hawak nun ang isang bote ng beer, na agad naman nating ng dalaga. Hindi talaga pwedeng magharap ang mga ito nang hindi humahawak ng mga bote ng alak. Tiningnan lang ni Hart ang mga iyon at nginitian pero tuluyan na rin siyang pumasok para mag-asikaso. Ay inisnab si Franco. Pambubus ka ng isa sa mga lalaki roon kaya nagsipagtawanan ang mga yon. May problema si Hart kaya wag niyong inaasar, inis na sagot ni Gigi sa mga yon. Hindi naman inaasar, banibiro lang. Huwag lang pikan, Gigi. Hindi ka naman si Hart. Malayo siya sa'yo, sagot din ni Franco na ikinairita niya. Pasimpleng insulto yon sa kaibigan niya at ayaw niya ng ganun. Kahit na maganda siya, ayaw niyang maririnig na ikinukumpara sa kanya ang iba. Gi, tawag niya sa kaibigan na may kasamang tango. Sumunod naman kaagad yon sa pagpanhik sa itaas ng bahay. Mga buwisit talaga. Wala nang ang maitulong, nang aasar pa, inis na linta niya ng kaibigan niya habang mabibigat ang mga paa na pumapanhik sa hagdan. Kaya nga ba hindi niya magustuhan si Franco kahit na anong mangyari?
Naiinis din siya sa karakas ng lalaki na parang ang hangin, wala naman ipagmamalaki. Para bang ang importante lang doon ay hinahabol yun ng mga kababaihan dahil daw magaling sa kama at malaki ang kargada. Bakit? Mapapakain ba nun ang mga magiging anak nila kung sakali? May trabaho naman si Franco kaya lang may bisyo ang lalaki at sobra rin makahit-hit ng sigarilyo. Malamang ay isang kaha ang nauubos sa maghapon. Inaalok ako noon ng ipon niyang 25,000. Diyos ko. Tinanggap mo. Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Gigi sa kanya. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. Hindi pa man lang niya sinasabi ay parang sisibunutan na kaagad siya. Hindi ko tinanggap. Buti naman. Mamaya kung ano pang kabayaran ang kunin nun buwisit na yon. Kala mo naman kagwapuhan, irap pa ni Gigi. Alam niyang nasasaktan ito kapag ikinukumpara sa kanya pero kilala niya ito. Hindi ito naiinggit kapag sinasabihan siyang maganda. Mabait itong kaibigan at karamay niya ito sa lahat ng problema niya. Mag-ingat ka na malaman nun ang sikreto mo. Suska, heart. Oo, alam ko, sagot niya kaagad dito. Halika na. Tutulungan kitang mag-ayos ng gamit. Kumain muna tayo. Bumili ako ng laing sa karenderiya para naman makatikim tayo. Nakakamiss na ang Bicol, heart. Sinabi mo pa. Kung yumaman na tayo, umuwi na tayo doon para ang laing, pinupulot lang sa likod bahay, hindi kailangang bilhin. True. Bagsak ang mga balikat na dumiretso sila sa mesa. Lumilipad pa rin ang isip niya hanggang sa mga sandaling yon. Saglit lang na nauukupan ng ibang bagay pero bumabalik pa rin sa katotohanan. Katotohanan na mahirap takasan. Hindi niya alam kung paano niya papayapain ang sarili. She's now a W*******. Sooner or later, she'll get dirty. A stranger will feast upon her body. Kahit ilang ulit niyang sabihin na okay lang, hindi pa rin okay. Sana na lang, sa paglipas ng araw at kalaunan ay matanggap na niya. Hindi na siya babalik sa ganong deal kahit na kailan. Wala lang siyang makapitin kaya natuto siyang kumapit sa patalim. Sana naman kahit kaunti ay lamang ng isang tabo kay Franco ang kagwapuhan ng lalaking bumili sa kanya. Sa lagay na yon ay nakapag-request pa talaga siya ng pogi. Tumingin si Hart sa buong apartment. That served her home for more than a year already and her workmates were like her family members. Mahirap na iwan ang mga ito pero pansamantala lang. Hindi yun magtatagal. Lilipas din ang isang linggo o dalawa. Babalik na siya sa normal. Babalik ang masayahin na Hart Chavez. Mag-ingat ka. Nasa trabaho na kami. Text na lang ha. Huwag kang makakalimot. Mahal na mahal ka naming lahat. Isinara ni Hart ang sulat ni Gigi na iniwan sa may bedside table. Kagabi ay nagkaiyakan sila dahil sa saglit niyang pagkawala roon pero walang magagawa. Sumulyap siya sa relo matapos na itago ang papel sa bag niya pero ang cellphone niya ay wala nang humpay sa pag-vibrate. Tuluyan na nawala ang antok ni Hart sa nakikitang pangalan sa screen niya. Si Vandross. Agad niyang dinampot ang aparato para sagutin. Sir Van. Saan ka na? Bumaba ka na. Nandito ako sa tapat. May meeting ako Hart. Isiningit ko lang ang appointment sa'yo. Suska. Kulang na lang ay liparin ng dalaga ang salamin. Hindi pa man lang siya nakakapaghilamos. I'll give you 5 minutes, Hart. Para siyang trumpo na umikot. Dinampot lang niya ang traveling bag at ang paper bag na may mga tsinelas at sapatos. She just wiped her eyes and breathed on her palm. Napasimangot siya. Amoy hininga. Malamang. Alangan naman na amoy perfume ang bunganga niya. Mas mabuti ng amoy hininga lang ang bibig kaysa naman amoy utot. Bahala yon si Vandross na mamatay sa amoy ng bibig niya. Ang usapan nila ay alas 10 pero bakit naman alas 7 pa lang ay nariyan na. She ran downstairs and ran to his car. Mabilis pa sa alas 4 ang kilos niya at nang makasakay siya ay tigalgal ito sa itsura niya. You just woke up. Halata po ba? Tanong niya habang nakatikip sa bibig. Hamalak ito at umiling, Jesus. I'm sorry. Ipinatatawag ako ni Lola Carmen. I can't let that woman wait. May kailangan tayo sa kanya kaya hindi pwede na baliwalain ko ang tawag niya. Same as you, tatakbo ako sa patawag nun kahit siguro naka-briefs lang ako. Agad na tumingin si Hart sa ibaba niya. Hindi naman siya nakapanty. Maikli ang short niyang cotton ang tela pero sa huling pagkakaalam niya, hindi yun panty. Pinausad nito ang sasakyan kaya naman napahawak na lang siya dahil parang kahit medyo hindi patag ang kalsada ay gusto nitong paliparin ang pick-up. Hindi naman ito nagmamadali, slight lang. Maya-maya ay may kinuha ito sa compartment at inilapag sa kandanggan niya. It was a white envelope. 85,000 pesos. Yung 10,000, allowance mo raw. Mamaya ka na mag-asikaso ng certificate mo. Tumanggo siya habang nakatingin sa envelope. Ihahatid muna kita sa kondo. Doon ka pupuntahan ni boss. Napalunok siya. Wala siyang masabi. Sa tuwing binabanggit ang boss ay nahihintikutan siya at iisa ang itsurang pumapasok sa kanyang batang isip. Hayok sa laman ang matandang bigatilyo na pandak at malaki ang tiyan. Baka mas dapat na niyang paikliin yun. Baka yun ay si Mr. Kerokirpi. Chapter 5 Hart. Hindi halos makahakbang si Hart nang tuluyang isara ni Vandross ang pintuan ng condo unit. Naroon na siya sa loob. Naihatid na siya. Napakaganda ng unit na yon, napakalaki na parang isang malaking pamilya ang pwedeng tumira. Napakayaman talaga ng lalaking bumili sa puri niya.
Walang simpleng may kaya ang kayang bumili ng ganon klase ng condo unit. Hindi lang basta may kaya si Kerokurepi, ubod yun ng yaman sigurado. Ano pa bang gagawin niya, tatayo na lamang. Nag-text ang nanay niya na malapit na ang mga iyon sa Maynila. Kailangan na niyang magmadali sa pag-aasikaso ng certificate na siya ay virgin. Tuluyan ng humakbang ang dalaga matapos niyang makapag-chat kay Gigi na naroon na siya sa bago niyang tirahan. Tirahan nga ba o lugar ng parausan? Kahit ano paman, wala na rin siyang magagawa. Kahit na ilang milyong beses man niyang tanungin ang sarili, ulit-ulitin sa sarili, wala na. Tapos na. Pagmamayari na siya ng isang lalaking mahilig sa S*X. Heartwalk. May mga pinto siyang nakikita, 3, 4. Hindi na niya naitanong pa kay Vandross kung saang kwarto siya tutuloy. Pwede naman siguro kahit na saan sa mga kwartong yon, basta nasa loob ng condo unit na yon. Diretso lang ang tinumbok ng mga paa niya sa paglalakad. Pinakagitna rin na pinto ang tinapatan niya. She held the knob and twisted it. It ticked. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Mag-isa siya. Hindi naman siya takot sa multo pero dahil sa napakalaki ng unit ay nagkakaroon siya ng mga imahinasyon na mga hindi magaganda, mga nakakatakot. Suska. Tinakat pa talaga niya ang sarili niya. She inhaled deeply and pushed the door. Napanganga siya nang sumalubong sa kanya ang mabangong amoy ng kabuuan ng kwarto. Everything is white. Parang tulugan yun ng hari kung tititigan niya, napakaganda at napaka-elegante sa simpleng aspeto. She doesn't know. Simple pero elegante. Ngayon lamang siya nakakita ng ganun. Walang maraming abubot doon. May isang couch sa paanan ng kama, may 2 bedside table. May closet, may sofa na kulay puti, may sariling telebisyon, malaki. Naglakad ulit siya papunta sa isa pang pinto na kulay brown. Binuksan niya iyon at tumambad sa mga mata niya ang napakagandang shower room, na may banyo. Kulay puti rin iyon, highlights ay ang brown na cabinet na may lavatory na rin sa ibabaw. Hindi na siya pumasok pa. Isinara ulit niya ang pinto na yon saka siya dumiretso naman sa mga cabinet. Salamin ang mga iyon. Isa-isa pa niyang binuksan ang mga yon pero lahat naman ay walang laman. She just put out her towel and her personal things. Isinaksak na lang niya ang kanyang bag doon, at ang dala niyang paper bag pagkatapos. Pumunta siya sa banyo at pinakamasdan ang paliguan. Hindi siya tumapat sa shower dahil baka mamaya ay mainit ang ibuganon na tubig, baka pinakulo ang tao ang labas niya. Todo ilag siya sa tapat ng shower pero walang tubig. Peste. Pinaikot-ikot niya ang handle pero wala talaga. Paano siya maliligo kung wala roong tubig? Aksidente niyang napandot ang lelayan ng handle ng control valve at bigla na lang bumuhos ang tubig. Ay! Deposh, pool pala. Naloka ako. Wala kasi nito sa Japan, natatawa siya sa sarili niya. Maligamgam ang tubig na lumalabas doon kaya naman napapikit siya dahil iba ang hatid doon sa katawan niyang parang nanghihina kahit na umaga pa lang. Daig pa niya ang isang kriminal na naghihintay ng oras ng kanyang bitay dahil mawawala ang kanyang virginity. Hawak niya ngayon sa kanyang kamay ang certificate na nagpapatunay na wala siyang anumang laceration sa kanyang hymen. Mayroon na rin siyang sleeping pills at spray. Nagtataka siya paano kung magising naman siya kahit na gumamit siya ng mga ganun. Naglalakad siya sa tabing kalsada at nag-iisip ng malalim. Alerto siya sa mga tawag at text sa kanya kaya hawak lang niya ang kanyang phone. Tumunog na ngayon, at kakambal ng pangalan ni Vandross ay ang kaba na bigla ring sumusulpot kapag nakikita niya ang number at pangalan ng amo. Yes sir, tumikim siya. Where are you? Dadaan ako sa kondo. Naglalakad pa po ako, sir. Galing ako sa doktor. May tanong sana ako paano kung magising ako, yes sir. Paano yung sabing papagamit ng tulog? Lam-English siya dahil baka may makaranig pero wala namang mga tao sa nilalakaran niya dahil office hours pa. 10:00 pa lang ng umaga. Magpapanggap kang tulog. You will wear a blindfold. Hindi mo yun tatanggalin, heart. Terminated ang kontrata kapag may nilabag kang isa sa rules. You will repay. Suska. Hindi ko po i-break ang rules. Alam ko. May tiwala ako sa'yo. Oh, there you are. Stop right there, heart. I'll get the certificate. She automatically refrained from walking. Tumingin siya sa kalsada at natanong niya ang paparating na sasakyan ni Vandross. Tumigil ito sa may mismong tapat niya at bumaba. He's the most handsome Vandross ever. Iniabot kaagad niya rito ang certificate galing sa doktor. Buy your food, heart. Maglibot ka sa condo building para makita mo ang kainan dun. If you're hungry, grab something to eat. Here's the card. Ipapakita mo lang ito sa cashier. Anything you want, nandun lahat. May grocery dun sa baba. Ito rin ang ipapakita mo. Kinuha nito sa wallet ang isang card na kulay platinum. Nakamasid lamang siya rito, walang salita. Kinuha niya yon at saka siya tumango. Hindi niya alam kung magpapasalamat siya dahil bayad naman lahat ng yon ng kanyang serbisyo sa kama. Baka magbago ang rules. Depende yon sa gusto ni boss. Tumango siya muli. Kung sana ba ay kasing gwapo ng apo ng Seniora ang sinasabi nitong boss, kampante sana siya kahit paano. Gagaman siyang matatawag, naghahangad din naman siya ng gwapong aangkin sa kanya, huwag naman literal na Kerokurepi talaga. Diyos ko. Hindi pa man lang ay nasusuka na siya. Bibinigyan ako ng pills. Literal na pills P para hindi, mabuntis. Alanganin siyang nakatingala sa amo, na casual lang naman na tumango.
Seems like Vandross is already immune to this kind of work. Ilang babae na kaya ang natulad sa kanya, na dating waitress nito. Hindi naman niya ito pwedeng ireklamo. Siya naman ang may kagustuhan ng lahat. Wala naman itong kasalanan. Sinabi niya sa doktor na pinapante siya roon ni Vandross. Yun kasi ang bilin nito kanina sa kanya. Parang alam na rin ng doktor ang gagawin. Uminom na raw siya ng pills. Eksakto pa naman nakakatapos lang ng regla niya nung isang araw. May kaunti pa nga kahapon pero hindi na halos tumalab sa panty niya. Take it. Halos mapapikit na naman siya. Wala siyang alam. Kapag nabuntis siya, paano? Pero susundin niya ang sabi ng doktor para siguradong walang mintis. Hanggal siya sa pakikipagtalik. Ni panunood ng mga malalaswang panoorin ay hindi pa niya nagagawa kailanman. Balahan na si Batman. I'll go, heart. Tumalikod ito pero agad na pumihit ang ulo papatingin sa kanya, nga pala, Lola Carmen Zeta already granted the request. Magsa-salary deduction ka na sa sunod na buwan. Ipu-fully paid ng management ang utang mo sa house credit na laptop at idaragdag na lang sa utang mo sa restaurant. Talaga po. Masayang tanong niya sa naiiyak na tono. Maluha-luha na kaagad ang dalaga. Yes. I told her your problem. Besides, may donation silang 100,000. Galing sa foundation niya. Napatalon siya at wala sa loob na yamakap kay Vandross. Salamat po. Tuluyan siyang humagulol pero marahan lang siya nitong hinagod. Pakatatag ka, heart. You'll move on from this. Remember, hindi kita ipapahamak. Makinig ka lang sa pinag-usapan natin, makakasurvive si Tatang. Opo, salamat po, kusa siyang bumitaw dito at nagpahid siya ng luha. Ngumiti ito ng kaunti sa kanya at saka muling sumakay sa sasakyan. She looked at his car as it moved away. Nang tuluyan na lumiit iyon sa mga mata niya ay sa kanya binawi ang paningin. She looked at the card in her hands and smiled. Nasa tabi niya ang Diyos at hindi siya pinababayaan. Napakalaking halaga ng 100,000 para sa tulong sa ama niya. Lux. Bro, nakangising bati ni Vandross kay Lux nang dumating ito sa parking ng law firm. He was there, waiting for his wife, Yana. Naninigarilyo pa siya kaya hindi pa siya pumasok. Naisipan niyang sunduin ang asawa niya kaya maaga siyang lumabas sa opisina. May imbitasyon ng college friends niya para kumain sa labas. Siya pa lang ang inimbita at siya na lang daw ang magsabi kay Diana. Kasama roon si Vandross. Here's what you need, anito saka inilabas sa isang envelope ang certification. This belongs to her, he asked. Naniningkit ang mga mata niya sa paghit-hit ng sigarilyo habang nakatingin sa papel. Tumanggo siya pagkatapos. That lady doesn't have any lacerations. Ngumisi siya sa isip. He's totally safe. Apparently, may mga nauna naman na hindi na virgin, 1 o 2 beses nagpagamit kaya obligado siyang magkondom. Mas mababa ang halaga ng ganun. Pero dito sa bago niyang laruan, hindi siya gagamit ng kondom. Hindi pa sila magkikita. Depende sa tawag ng sitwasyon. Give me your phone, Vandross told him and he obeyed without questions. May ipinag-type ito roon. Dating gawi. Nag-save ito ng number at pangalan. Kapuso, anito sabay tawa kaya nailang siya. What's her name, heart? Lumiit ang isa niyang mata dahil hindi siya sigurado pero parang yun ang naalala niya. He had read that name tag pinned on her left boob. S***T. Naalala niya ang katawan ng babae na yon. It was enough reason for him to feel a sudden pinch of pain in his groin. Yes, bro. Paano mauna na ako? Settled na lahat. Tumanggo siya habang nakatingin sa kaibigan. See you later. Tangulang ulit ang isinagot niya. See you later kung pumayag si Diana. Hindi pa niya alam sa asawa niya. Depende pa sa mood nun kung sasama sila o hindi. He glanced at his wristwatch. Lumabas na sa main door ang staff ni Diana, ang lalaking ang karakas ay parang ang daming ibubuga, ang GGSS version sa lalaki, gwapong-gwapo sa sarili. Natutunan niya yan sa kanyang lola. Napupulot ng matanda ang mga ganong salita sa mga bakla sa salon. Natututunan na rin niya kasi ginagamit ng lola niya sa mga amiga nun at sa mga kasambahay. Tumingin sa kanya ang lalaking empleyado ng asawa niya. Hindi siya roon ngumiti. Nagbaw yun sa kanya ng kaunti pero hindi na niya pinansin. Maya-maya pa ay lumabas na si Diana kaya sinalubong na niya. She just looked at him. Hinalikan niya ito sa pisngi. Kinuha niya ang bag nito pero umiling ito. Why did you come? Aren't you busy with your work? I'll finish it tomorrow. Sarili mo lang ang paghihirapan mo. I can drive alone. You don't have to pick me up. Hindi siya umimik. A simple thank you will make his heart grow bigger. Gusto ni Diana ay trabaho lang ang pagtuunan nila ng pansin na dalawa. Masyado itong workaholic. Siya naman, pilit niyang binabalanse ang kanyang oras. He makes sure he doesn't neglect her. Parati niyang ipinakikita rito na nariyan siya. Kapag nag-text ito at kailangan siya, itinitigil niya ang lahat para gawin ang hiling nito. Tinanggap na niyang ganun si Diana, seryoso sa buhay at masyadong pinaiikot ang mundo sa accounting firm nito. Hindi lang niya makuha kung bakit hindi ito nagseselos at wala itong pakialam kung umuwi siya ng umaga na o ano paman. Masyado siyang malaya rito. Ang rason nito, gusto raw nitong suklian niya ng ganun din ang lahat ng ginagawa nito. She wants freedom and privacy.
Yun din ang ibinigay niya kasi yun daw ang ibinibigay nito sa kanya. Lux walked his wife to his car and opened the door for her. Sumakay naman ito doon. Sweetie, there's a dinner. Pagod ako, Lux, matabang na sagot nito, may kailangan akong tapusin. You can go if you want. I will not mind. May ngiti itong tumingin sa kanya kaya tumanggo siya, I will not go. Pinaandar niya ang sasakyan at saka dahan-dahan na nagmaneho para umuwi. No, okay lang. You go, kinalkal nito ang bag at kinuha ang phone. Sumulyap lang siya roon. Umiling lang siya at itinoon ang mga mata sa kalsada. Baliwala sa kanyang hindi makapunta sa dinner na yon. Mga kaibigan lang naman niya ang naroon at mga asawa nun. Pagdating sa bahay ay sabay sina Diana at Lux na umakyat sa kwarto. Hawak niya ang smartphone at nag-chat kay Vandross na hindi sila makakarating sa dinner. Vandross, what am I expecting from your wife? Lol. Lux felt that his nostrils enlarged. Naiirita siya sa mga ganong linyahan sa kanya pagtungkol sa asawa niya kaya lang ay wala siyang magawa dahil totoo naman. Diana never made friends with his friends. Itinago niya ang phone at pinagsin lang ang kaibigan niya. Nilapitan niya si Diana na nasa harap ng salamin, may itini text. Parang aburido na naman ang itsura ng misis niya. Mukhang stressed na stressed ito sa trabaho. He held her waist while looking at her in their reflection. Niyakap niya ito ng tuluyan at hinalikan ito sa balikat. His body moved involuntarily, pressing her torso against her back. I thought you were going out, she said while still chatting, eyes on her phone. Nope, mahinang sagot niya sabay halik sa leeg nito saka sa panga pero biglang umalis si Diana at naghubad ng suot na tube top. You better go. Hindi kita maaasikaso, Lux. I have loads of work to finish. May bago akong kontrata sa Mariano Tours. Napakunot noo siya at umawang ang labi. Hindi niya maalala kung sino ang may-ari ng Mariano Tours pero mas higit pa yon sa pamilyar. Enrico Mariano Tours, my ex-suitor, remember? Tumanggo-tango siya. Naalala na niya. Hindi lang yon basta simpleng manliligaw. Sa pagkakaalam niya ay naging boyfriend yun ni Diana, at naghiwalay lang ang dalawa nang makakilala ng iba ang lalaki, pero ang kwento nito at ng mga magulang nito ay ito ang umayaw kay Enrico. I offered him my consulting agency and he accepted it, nakangisi nitong sabi kaya naman ngumiti rin siya, I'll make so much money from it. Of course. Does your work start tonight? Yep, mabilis nitong sagot saka naglakad papunta sa banyo, hubo at hubad. Para lang siyang pinasasakitin ni Diana. Hanggang tingin siya. Kapag kasi ayaw nito ay wala siyang nagagawa. He can't force her to make love to him. Ayaw niyang makasuhan ng rape. I'll just take a shower. Help yourself after and enjoy the dinner. Nakangisi nitong sabi, parang siyang siya sa nakuhang deal. Kung siya, pwede namang hindi na ito magtrabaho. Mayaman naman sila. Marami siyang negosyo at pera, but working is Diana's passion and who is he to stop her from building her biggest dream? Asawa lang siya pero hindi niya ito pag-aari dahil hindi niya ito binili tulad ng mga babaeng binabayaran niya ang serbisyo para gamitin niya at palipasan ng oras. Tulad ngayon na sumisigaw ang ahem niya at kailangan niyang ilabas ang dapat. He looked at his phone and searched his contacts. Pinindot niya ang pangalan ni Hart at nag-compose ng text message, gamit ang kanyang isa pang SIM, registered to Vandross. Lux, I'll be there in an hour. Clean yourself. This is the boss.